Senator Risa Ontiveros filed a resolution seeking a Senate investigation into the alleged gentleman's agreement, partner. Ano bang sa tingin mo rito, partner, sa gentleman's agreement? Ito nga, partner. Verbal lang daw ito at hindi ito idinukumento. Kung kahit naman verbal yan, partner. Oo. Kung at that time na presidente ka, ipinatutupad mo dahil wala naman kami magagawa. Oo. Diba? Diba? Pag si Pangulong Duterte at that time magsalita, wala naman magagawa yung iba eh. Siya yung presidente, diba? Lalo na kung wala may alam. Pero sinasabi ni kahapon, kausap ko si Attorney Harry Roque sa programa. Ito daw ay nila. Alam. Binanggit niya to. Saan? Sinabi niya to sa lahat ng mga gabinete. Okay? At ito ipinaalam niya Na na may status quo. May ganito silang agreement ang Pangulo, pati ng China, para, partner, hindi, partner, pigilan o ibubuli, di ba? Yung pagdadala ng supply ng pagkain doon sa BRP, Sierra Madre. Liwanagin natin yan, Oo. partner. Oo. Ang nadinig ko sinabi niya, ang nabanggit daw niya, at kaharap pa. Di dapat kasama sa hearing itong si Senator Alan Cayetano. Oo. Dahil sinasama niya sa kwento. Oo. Ito ni Harry Roque, si Alan Cayetano. Because Pulisiya ni Presidente Duterte ay pulisiya na nagkasundo sila para walang gulo, walang galawan. Yan po ibig sabihin ng status quo. Yan po'y paulit-ulit kong in-announce sa mga press briefing. Yan po inanunsyo rin ni Alan Peter Cayetano. Yan po inanunsyo rin ni Secretary Delfin Lorenzana. Nakita ko na po yung mga clipping sa mga balita na inanunsyo nila yan. Status quo agreement. Walang galawan at ang naging resulta naman po, mas mapayapa at mas maganang samahan sa panig ng Pilipinas at ng sa China. Kaya ko that time, si Senator Alan Ang ay DFA. DFA Secretary. That's why. Ang sabi niya dito, dapat may status quo. Status quo, both parties. Ang tanong natin, ano yung status quo na Oo. pinaliwanag nila? Pinaliwanag ba nila? Ang laki. Napaka-general ng word ng status quo. Status quo. Sa pagtatayo ng struktura. Kaya nga, hindi naman tayo nagtatayo ng struktura. Oo. Pero hindi natin pinag-usapan kung tungkol sa building materials. Oo. Napaliwanag niya ba? Pagtatayo ng struktura, okay. So status quo sa pagtatayo ng struktura, ibig sabihin, ang China, hindi muna po pwede magtayo. Tigil muna sila. Ang part naman natin, parte ng gentleman's agreement, hindi din tayo po pwedeng partner, kumpunihin o ayusin. Hindi. Papaliwanagin natin, partner. Yun ang sa pagkakaintindi ko doon sa binabanggit niya kahapon sa Malayo, interview, partner. Dapat ipakita ni Atty. Harry Roque saan mo sinabi yung sinasabi mong status quo na agreement na hindi pwedeng magdala ng building materials. Hindi magdadala ng building materials yung mga nagsusupply. Sa supply mission natin, partner. Para kumpuniin yung BRP Sierra Madre. Hindi pwedeng sabihin mo na sa akin, sinabi niya na ang napagkasundan is status quo. Masyadong general yun, partner. Kasi kung sinabi niya ng status quo, partner, hindi ibig sabihin na hindi ka pwede magdala ng building materials. Unang-una, ano yung status quo bago nagkaroon ng agreement? Ano yung kondisyon bago nagdala ng bago nagkaroon ng agreement? Ang kondisyon ay ang nangyayari, di ba, partner, nagsusupply ng pagkain. Nagdadala tayo. Nagdadala ng building materials. Di ba? Sabihin natin nagdadala ng building materials prior to the agreement. So ano yung status quo pinag-usapan natin? So ang status quo na pinag-usapan natin, di mag-as-is tayo. Nagdadala ako ng pagkain, nagdadala din ako ng building materials. Status quo tayo eh. At that time, China, hindi ka nagpapadala, hindi ka nag-build dito. So wala kang karapatang mag-build. Kasi status quo tayo. Pero kung at that time, ang condition ko, nagdadala ako ng food, saka building materials para makumpuni ito, hindi mo ako pwedeng pigilan na magdala ng building materials dahil prior to our agreement, nagdadala na kami. So ano status ko pinag-uusapan natin? Dapat ma-explain niya yun. Malinaw. Malinaw. Kasi ginagawa na yun eh. Ginagawa na eh. Bago pa man nagkaroon ng agreement. agreement. Pero partner, meron siyang vlog nakita ko. Sabi niya, yan yung agreement, status quo. Hindi tayo magdadala ng mga building materials. Pero smart naman si Pangulong Duterte. pero naiwasan na po
ang mga water cannon incident dahil alam natin kung anong nagpapagalit sa China, yung pagbabadala ng supplies. Now, mayroong bang secret agreement na hindi magpapadala ng supplies at ang papadala ay tubig at pagkain lamang? Wala. Dahil kung iisipin ninyo, napakabulok na yan, Sierra Madre yan. Kung pagkain at tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero diniskartehan. Huwag niyong iwagayway. Winawagayway ng administrasyon ng PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Bakit nila winawagayway? Pwede namang diskartehan yan. Pero smart naman si Pangulong Duterte. Oo. So, nagdadala yan paunti-unti. So, ibig mo sabihin, hindi rin siya honest No. sa sinasabi nilang gentleman's agreement? Medyo nagkakasiliwa-saliwa ang salita dito ni Atty. Harry Roque, ha? Kasi sabi niya, dapat sundin. Dapat doon sundin natin. Walang building materials na dadalhin. Na tumulong sa atin using the MDT, kaya talagang sila, tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status quo. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pero nangyari po, kaya tayo nawa-water cannon, talaga nagdadala sila ng repair materials. Alam naman nila na kapag may repair materials, talagang hindi tayo papapasukin. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Bakit? Kasi nga gusto nila na talagang ang China maging mas aggressive para pag naging mas aggressive ang China, sasabihin natin, Uncle Sam, tulong, Mutual Defense Treaty. Para hindi ma-provoke. Tapos bigla siyang bumuelta. Nagpapadala din daw, pero parang Patago. Oo. Dahil otherwise, magkukollaps daw yung BRP sa Sierra Madre kung 4 years, hindi nagdadala ng building materials. Ibig mo sabihin, hindi rin in good faith at that time, kung totoong merong ganitong Yung agreement, naging usapan nila. si Pangulong Duterte sa Oo. China, Oo. dahil patago nagdadala, ay baliwanagin mo yan. Oo. Magulo yung mga statements Oo. ni Atty. Harry Roque. Oo. Oh, ito pa partner. Oh, bakit? Bakit ngayon dinideny ni Atty. Panelo? Diba? Sabi ni Atty. Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Atty. Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sino mang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Bakit dinideny Atty. Panelo? Kasi nagkaroon ngayon eh. Diba for how many days? Hindi sila kumikibo. Maingay na si Atty. Harry Roque for this, pero walang kibo. Until nagkaroon ng nagpupush, ihiring yan para malaman natin. O di belta ngayon si Atty. Panelo. Ay, hindi yan totoo. O sino sa inyong tatlo ngayon na nagsisinungaling? Si Atty. Panelo? Oo. Si dating Pangulong Duterte? Oo. O si Atty. Harry Roque? Well, may kay Atty. Panelo, correct me if I'm... Siyempre yung nagsabi na parang for publicity lang the for. Yes. Diba? Diba? For publicity. Oo, kasi parang pinaninindigan nga ni Atty. Panelo na hindi yan Walang ginawa. walang agreement. Walang ganong klaseng agreement na natatandaan niya. No. Sino na ngayon? Ang nagsasabi. Sino na ngayon nag-hallucinate? Sino Oo. nagsisinungaling? Oo. O partner, tandaan mo, sinabi pa ni Atty. Harry Roque nga, kasama dito si si Senator Alan Cayetano. O speak up, Senator Alan, ano ba talaga nangyari dito? Anong sinasabi? Bakit ang tahimik mo din? Oo, ni Defense Secretary. Ang China ngayon, ginagamit itong gentleman's agreement na para partner. Diba? Ang sabi din ng China, meron. Oo. O sino na ngayon nagsisinungaling? Isama mo na yung China. Oo. O sino sa inyo ang Hindi totoo? kasi parang narinig na yung China na ito ng pinag-uusapan. Meron Sinakyan na ngayon ng China. Oo. Hindi, partner, nauna si China. Nagsabi. Nauna si China may deal. Oo. Kaya 'di ba nagkaroon tayo ng mga ilang buwan na nag-isip-isip sino? Oo. Si Erap, si Gloria. Oo. 'Di ba? Trillanes. Oo. Tapos hindi kumikibo pala sila Pangulong Duterte. Yung pala, biglang pumutak. pumutok si Atty. Harry Roque na siya. Oo. Na sila. Sa kanila pala. Oo. Nanggaling. So, ang daming involved ditong mga personalities partner. So, sino sa inyo nagsasabi ng totoo?
O, di Pero sabi mo nga, kung sa China na mismo nanggaling, at ah, umami naman si Atty. Harry Roque. Atty. Harry Roque, oh, baka si Harry Roque nagsasabi ng totoo. And China. In China. Paano yan? Paano yan, China? Kasi siyempre, di ba, majority win. Di ba? Dalawa lang nagsasabi. Yes. Mag-isa lang si Atty. Panelo ang nagdi-deny. Hindi din nagsasalita si Pangulong Duterte na Oo. hindi niya ginawa. Oo. Sa akin, di partner. Sabi ko nga, bago sila siguro magsalita, gawa muna sila ng script Oo. para pare-pareho tumatugma. Kasi the way na nadidig natin lahat ng mga sinasabi, pati na ni Harry Roque, Oo. nagsasaliwa-saliwa. Oo. Iba-iba na eh. Partner. Partner Ano na ba? ko 859, Oo. no? Ang tanong dyan, partner, kasi di ba pinag-uusapan din ang treason. Oo. May nakausap ako din kahapon sa programa, isang political analyst, abogado din siya. At ang nakikita niya, partner, may partner, paglabag sa ginawa. Kasi hindi naman pupwede, basta na lamang idadaan mo sa mabuting usapan. Yeah. Sa ganitong mga usapin na isinaalang-alang mo ang interes ng ating bansa. Di ba? Who will be the witness Oo. against Pangulong Duterte? Harry Roque? Oo. Ayun lang, partner. Di ba? Yun ang magiging ebidensya mo eh. Oo. May nagsalita na dating spokesperson. Nakaharap siya. Witness Oo. siya no sinabi to. At Pero parang hindi si pa po pwedeng Senator gamitin Alan. ebidensya. Yung kanyang mismong sinabi. Kaya lang, will he At- testify in court? Oo. Diba? Ayun lang. Yun. Sige. Kasi Bueno, naman. Mama, bukas itutuloy natin ito sa mas malalimang pahong kung may pananagutan ba dyan, partner? Meron. Meron. Kasi dapat, Idamay na si Oo. Senator Cayetano, partner. kasi Kung mapapatunayan to ni Atty. Harry Roque, kasama si Senator Cayetano, dapat meron siya liability. Oo. May liability din siya dito. Partner, gusto ko din kausapin bukas dito. Subukan natin kausapin isa lang si Atty. Risa. Okay. Si Atty. Risa Ontiveros. Ayaw mo Kung- si Senator Cayetano? Pwede din. Pwede natin. Deny niya kung gusto niya i-deny, di ba? Ano natin? Schedule natin. Kasi kaharap siya eh. Gusto kong malaman kung saan patungo at kung ano yung tutumbukin ng investigasyon. Oo. Particular kasi, yes, gentleman's agreement na nga. Oo. Oo. Pero, saan patungo at tutumbukan yung kanyang magiging partner, Oo. investigation rito. Di ba? Hindi, saka partner Oo. siguro, talagang pwede din gumawa ng batas out of that. Oo. Na, hindi naman kinikilala. Pero syempre, at the time na president ka, ang salita ng presidente, salita ng Oo. hari yan, partner. No, yung sabi ni Phil Santo, ni Master Pogi, uy, ang tapang ni Pastor Ron. Oo, Hindi naman. Senator po, Sir Rod, hindi attorney. Oo nga, pero attorney din na po, pero senator. Yeah, Senator Risa. Senator Risa Ontiveros. Kasi attorney din naman si Cayetano, Oo, senator din. senator din. Attorney Harry Roque. Oo. Kaya nakaleto-leto na. Pero puro sila mga attorney din. Yung dami natin mga kayubin, di ko nabate. At least nandiyan dyan, Oo. Yan. Yeah, reaction daw kay yung sinabi ni Secretary Gibo Attorney. Baka bukas. Sige. Oo. Oo. Iano din natin, Wala na isama oras. din. 9:00 na. Oo. Promise. Yeah. So, paano, partner? Okay, hanggang bukas. So, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro, nagpapalala, huwag tulugan, inyong karapatan. At ako naman po inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin na may